official na sinabi na kayo bahagi na ng senatorial slate ng BBM and Mayor Sara. Of course, there are people asking na there are issues against the Marcoses when it comes to human rights, and you being human rights lawyer, hindi ba siya parang opposing? Alam niyo po, sa katotohanan, napakabigat po noong desisyon ni Mayor Sara na tumakbo bilang vice-presidente ni Bongbong Marcos. At bago po ako nagdesisyon, pinakinggan ko muna talaga ang mga kadahilanan ni Mayor Sara. No? Ang sabi po ni Mayor Sara, suportado niya si Bongbong kasi unang-una, siya yung pinakamatagal na karanasan bilang isang local executive na sa tingin niya ay the job qualification for a president, which is a chief executive. No? Si Senator Bongbong Marcos po had a fourth term as governor of Ilocos Norte. And he also had 1 term as member of Congress and 1 term as senator. So tingin ko po parang tie sila ni Ping Lacson pagdating doon sa karanasan sa gobyerno, pero mas malawak po at mas matagal dahil wala nga pong executive experience si Senator Ping Lacson. No? At naniniwala naman ako na nakita natin sa kay Presidente Duterte, talagang mas epektibo ang lokal na executive para maging presidente kasi ang pagiging presidente naman is you are chief executive of the country. So malaki po yung bigat na unang-una siyang pinili ni Mayor Inday Sara, pero beyond dun sa siyang pinili ni Inday Sara yung dahilan kung bakit siya napili. No? At ito nga po yung kwalifikasyon bilang isang chief executive. Pero bilang isang abogado, I did also my due diligence. Kumbaga nag-due diligence po ako. No? Tinignan ko po, sa mga kaso na nabisisyonan ng Korte Suprema na nagsasabing pamilyang Marcos ay merong nakaw na yaman, wala pong kahit anong kaso na binabanggit si Bongbong Marcos. Ang binabanggit po ay ang mag-asawang Ferdinand and Imelda Marcos. Tinignan ko po yung kaso sa Amerika, yung kaso ng mga claimants against the Marcoses, no? Sa paglabag sa karapatang pantao kung saan nagkaroon ng daños perwisyo, no? Na award laban sa estate ni Marcos. Yan po ay laban nga po sa estate ni Ferdinand Marcos, hindi po kasali si Bongbong Marcos. Ang totoo po na-discover ko na pati po si Senator Amy Marcos ay may kaso sa Amerika at nagwagi po yung claimant, yung Trajano case, pero ang Bongbong Marcos po, walang ganyang kaso. No? At pangatlo, pina-check ko pa nga po sa isang credit rating company, no? Kung meron pang ibang kaso si Bongbong Marcos, ang lumalabas po, yung conviction niya para sa failure to file tax return, ang tanging kaso ni Bongbong Marcos. So bukod po doon sa desisyon ni Inday Sara, doon sa kwalifikasyon na siya po ang mukhang pinaka-qualified sa lahat ng mga tumatakbo at kanyang experience bilang isang local executive, na-confirm ko po in my due diligence na wala pong kaso laban kay Bongbong Marcos sa katiwalian o sa paglabag ng karapatang pantao. At pang-apat, at ang pinaka-importante, wala naman pong ibang partido na nag-offer na i-adapt ako. Tanging sila lang po ang nag-offer mag-adapt. In fact, meron nga akong sama ng loob dyan sa ilang mga presidential. Akalain ko, a-adapt nila ako. Pero ang sabi nila, presidential spokesperson ka kasi kaya mahirap pang i-adapt. So hindi ako in-adapt, no? So, yun po ang pinaka-importanting dahilan. Hindi naman po ako nag-apply, pero tanging sila lang po ang nag-offer na ako po i-adapt. A few moments later. Yan po ang hanapin nyo. Huwag yung mga gaya ni Harry Roque na ang pundar ay galing sa hirap. Wala po akong ganyan kalaking nakaw. Wala po akong nakaw kahit ano, full stop. Lahat po ng pera ko pinaghirapan po namin. Hindi lang po ng aking pamilya, kundi aking mga ninuno. Wala po kaming maruming pera. Wala po kaming nakaw na yaman. Hindi gaya ninyo. Hindi na ba kayo nahiya sa mga apo ninyo at mga susunod na henerasyon na talagang nakaukit na sa buong daigdig? Ang pinakakurakot na pamilya according to Guinness Book of World Records ay ang mga Marcoses. Oh my God! Ayan. Cameraman, nakakit ko. Bye. नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यति बेला हजुरको अनलाइन टिभी हेरिरहनु भएको छ र म ससित उपस्थित भएको छु
र साइडमा देखिसक्नु भएको छ निकै नै हसमुख पछिल्लो समयमा युट्युब च्यानलदेखि लिएर विभिन्न मिडियामा एकदमै छाउनु भएको छ र विशेष गरी भन्नुपर्दा उहाँ चाहिँ लोक तथा दोहोरी क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ र निकै मिठो गीत पनि गाउनुहुन्छ सँगसँगै विशेष गरेर चाहिँ उहाँको हाँसोले एकदमै चर्चा बटुलिरहेको छ यति बेलामा कृष्ण रेउले जो चाहिँ एकदमै कडा सिङ्गर हुनुहुन्छ कडाले हँसायो के जसले सफ्ट नरम भएर गीत गाउँछ अनि सबैको मन जित्नको लागि प्रयास गरिरहेको छ कडा भनेको त होइन ओके यो त सुरुवात हो हाम्रो दर्शक सुरुवात हो अहिले अर्को इन्टरभ्यू बाँकी छ त अहिले